So ito yon ang Terminal 2 tsaka Terminal 5. So ito pagkatapos nating mailabas ang winding, nandito na siya. So nakita na natin ang mga connection niya. So ito yung leads out niya. Lagyan pa natin ng marking. So dito matitrace na natin yung sino yung coil na magkakasama. So from 1, terminal 1, ito, ang dulo nito is terminal 4. Ito. So hanapin natin dyan kung aling mga coil yung magkakasama. Kasi nakakonect-connect yan. Ayan o. Do-drawing natin. So ito is 9 coil group. Sa isang coil, merong 2 coil per group. Ayan o. 2 coil per group. So, nandito na din yung data. So, dito, ito mga terminal nito is 18 lahat. So, divide 2. Kaya nabuo yung 9 groups of coil. Kasi kada coil, 2 lang naman na terminal. So, after nyan, kukuhanin natin kung ilang turns. Ayan. Bibilangin natin yan. And then, before natin to baklasin, lalagyan muna natin ang mga marking to. Lahat ng terminal, series number. From 1 to 18. Kasi 18 to eh. So, doon natin matitrace kung sino yung magkakasama. Tapos, magagawa na natin siya ng diagram. So, ito, nalagyan na natin ng numbering. Sa paglalagay ng numbering, kada terminal, titingnan natin yung saan ba papunta yung winding, yung direction ng winding. So, dito, ang direction ng winding is from left to right, left to right, paikot. So, ang magiging number 1 natin dito is yung T1. Hanapin natin yung T1. So, ito yung terminal 1. So, ito yan, terminal 1. Kung papaganaw ng from left to right yung winding, so yung kabilang dulo ng terminal 1, yun yung number 1. Ito, number 1. So, titingnan nyo lang itong winding na ito kung saan nyo pumunta. Yung pinakadulo nyan, yun yung number 2. So, ito yung number 2. So, sunod-sunod na yan. Kung mahirap hanapin, kailangan gumamit kayo ng tester. Babalatan nyo to, tatanggalin nyo temporary ang splice, titesterin nyo, hanapin nyo saan yung dulo. Saka kayo magna-number. Basta yung number 1, dito palagi tayo mag-uumpisa sa terminal number 1. Ayan. Tapos hanapin, i-correct. Kuha na lang natin kung saan yung direction ng takbo ng winding. So, pag ganon, from left to right, so sunod-sunod na yan, winding, diretso. Okay. So, na-trace na natin kung ilang group of coil to. Kasi 18 ng lahat terminal divide 2 is 9. So, magdodrawing tayo ng 9 na box. So, assuming na coil yan, 9. So, dito sa purpose ng numbering na to, dito natin kukuha yung data ng connection ng ating mga terminal na lumabas sa motor. For example, ito.
So, terminal 1 is number 2. Oh, yan oh. Yan yung purpose niya ng paglalagay ng number. Terminal 2 is number 6. Number 2. Yan, number 6. So, ito yan. Pag nalagyan na natin ng series number, so ito na yan, 1, 2, hanggang 18. Ayan o, hanggang 18. So, madali na natin makikita yung connection. May data na tayo ng connection. So, in case na tanggalin na lang lahat natin to, linisin na, may data na tayo. So, dito sa mga connection na to, o yan. Malalagay na, matitrace na din natin dito kung saan yung connection yan kasi may numbering. So, ililista na lang natin yung mga connection kung sinong magkakasama. Sige, lista natin. So, yung mga magkakonect, so may data na tayo, may number na tayo. So, document na natin ito, mai-list na natin kamukha nito. Ayan, oh. Sample, 1 in 14. Ito, 1 in 14, magkasama yan. So, meron na tayong data pag nag-assemble tayo ng coil. And then, itong numbering na to, pwede i-drawing natin dito para makita natin kung sino yung magkakasama sa mga coil na to. So, lagyan natin ng connection drawing. So, ito, lagyan din natin ng numbering yung mga connected na coil. So, dito, important itong drawing kasi dito natin malalaman kung sakto ba yung, hindi ba tayo nagkamali sa paglalagay ng numbering. Ganito. So, ito. Yung T1, ang dulo niyan is T4. So, lagyan natin ng marking na A, B si lahat. Lahat ng A, dapat yan, magkakonect yan sa phasing. Phase A, phase B, phase C. So, T1 tayo. T1. Pumunta dito. Yung 1 is 14. So, 1 is 14. Ito yung 1, 14. Ito yung 14. So, magkasama siya. So, 13 and 8. 13 and 8. So, dito, 13. So, ganoon. 8. Paglabas niyan, number 7, T4. So, sakto yung pagkaka-marking. Okay naman siya. Wala naman siya problema. So, pwede na nating baklasin to. So, ito yan. T1, T4, yan ang coil. So, review tayo. Pag bibilang ng ilan lahat ang coil, so, una natin bibilangin is yung mga terminal. I-divide natin sa 2, makukuha na natin kung ilan ang coil group ng motor. So, makakapag-drawing na tayo ng ganyan. Sa paglalagay naman ng numbering, dito tayo mag-uumpisa sa terminal 1. Yan. Titingnan natin saan yung direction ng coil. Kung left to right ba o right to left. Pag nakuha na natin yon, so makakapaglagay na tayo ng series number kung hanggang ilan yung mga terminal niya. So make sure lang na yung numbering is yun yung pinaka terminal talaga, dulo ng coil. So, ganon. Yan. So, sunod natin gagawin is babaklasin na natin to. Tapos, isasabay na natin yung pagbibilang ng kung ilang number of turns to. So, ito nga pala is 2-strand. Ayan, 2-strand to.
Bale, dalawang wire yung ginamit. So, ganun lang. Simple lang pag re-rewind. So, at sunod nating gagawin is lilinisan na to. Babaklasin na yung coil. Magagawa tayo ng insulator. Tapos, yun na. Gagawa tayo ng coil. Tapos, re-rewind natin. Tapos, babalik natin tong data na to. Yan din ang gagawin natin. Para dito. Okay.